nagsalita na ang mga bansang South Korea at Japan tungkol sa panibagong pangaharas ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard na umabot pa ito sa pagkasira ng dalawang barko nito na BRP Bagakay at BRP Cape Inganyo. Naging laman ng mga balita sa buong mundo ang nangyaring insidente na ito sa pagitan ng China Coast Guard at ng mga barko ng Philippine Coast Guard, partikular na dito sa dalawang magkatabing bansa na Japan at ng South Korea. Maging ang mga media at security analyst ng dalawang bansa ay napag-usapan at nagtataka kung bakit walang mga ginagawang aksyon ang gobyerno ng Pilipinas sa mga pangharas na ito ng China sa barko na naghahatid ng resupply mission sa West Philippine Sea. Tinanong ng mga ito kung bakit pinagdidiinan pa rin ng mga tao sa gobyerno ng Pilipinas ang pagiging neutral at pagpapile ng diplomatic protest kontra China. Ngayon mayroon na itong halos lagpas 100 na mga na-file ng nasabing diplomatic protest sa United Nations. Maging ang Japan at South Korea ay nagtitimpi na rin sa mga pananahimik at sa walang kibo ng Pilipinas kontra China. Gayong lahat ng suporta naman at gamit militar ay ibinibigay nila sa Pilipinas. Kabilang na dito ang mga barkong pandigma at mga Coast Guard ship na gawa mismo sa South Korea at Japan. Wala na daw aasahan pa ang Pilipinas sa United Nations governing body sa mga naipal nitong mga diplomatic protest sa China at mangyayari lamang ito kung bibigyan ng mga malalaking bansa ang China ng mga kaukulang economic sanctions. Handa raw ang bansang Japan at South Korea na suportahan ang Pilipinas sa UN governing bodies tungkol sa mga protesta nito at susundin ang mga kautusan ng United Nations sa kung anong parusang ipapataw sa komunistang bansa na China. Sa ngayon, hindi pa malinaw sa lahat ng miyembro ng United Nations kung meron nga bang ibibigay na sanctions sa China, gayong halos karamihan sa mga miyembro nito ay hawak sa liig ng mga Chino. Sinabi ng bagong Japanese Defense Minister na si Minoru Kihara na dapat tuldukan na ng Pilipinas ang mga ginagawang pambubuli ng China sa mga barko nito. Ayon sa kanya, anuman ang magiging hakbang ng Pilipinas sa susunod na mga pakikiharap nito sa China, lalong-lalo na sa bisinidad ng West Philippine Sea, ibibigay nila ang buong suporta sa bansa. At kung anuman ang magiging desisyon ng United Nations sa tulong sa Pilipinas at pakikiharap sa China, handa itong ibahagi ang kanilang military power kung kinakailangan alang-alang sa sinumpaan nitong tungkulin sa pagpapatupad ng international law. Sabi niya, in any step taken by the Philippines in its dealing with China based on international law, the government of Japan is ready in its duty to keep disobedient countries that do not comply with UNCLOS. To the Philippine government, please take necessary action on what China is doing other than filing a diplomatic protest. Sa sinabi na ito ni Kihara, masyado ng klaro na dapat nang harapin ng Pilipinas ang China sa mga ginagawa nitong pambubuli sa mga barko nito kasama na ang mga mangingisdang Pilipino. Kung ano raw dapat ginagawa ng China sa kanila ay yun rin na dapat ang gawin ng mga tropang Pilipino. Kung sadyain na bombahin ng China ng water cannon ang mga barko ng Coast Guard ng Pilipinas ay dapat rin daw gawin nito laban sa mga Chino. Kaya kasama sa mga naging kontrata noon sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas ang malagyan ng sapat na mga kagamitan ang mga barko ng Pilipinas na pinagawa nito sa kanilang bansa. Kasama na rito ang mga pinakabago at highly sophisticated na radar at pati na ang pinakamalakas na water cannon equipment para magamit kung kinakailangan. Iisa lamang ang naging mensahe na ito ni Japanese Defense Minister na si Minoru Kihara at ng kanyang South Korean counterpart na si Shin Won-sik at sinabi nitong oras na para harapin ng Pilipinas ang China bukod pa sa ginagawa nitong pagpa-file ng mga diplomatic protest. Kung hayaan lamang ng Pilipinas ang mga ginagawa ng China sa mga tropa at pambubuli sa mga barko ng Pilipinas, darating ang panahon na ilan pa sa mga isla nito ang mawawala sa mapa ng bansa. Suportado ng bansang South Korea ang magiging bagong hakbang ng Pilipinas laban sa China at walang ibang paraan ang mga Pilipino na pigilan ang China sa mga ginagawa nitong pambubuli kundi harapin ang mga ito mata sa mata. Ayon kay Sik, lahat ng mga malalaking bansa na kasama na rito ang South Korea ay suportado ang Pilipinas kung sakaling maghayag ng pakikidigma ang China sa bansa.
At malabo pa mangyari ito dahil ayon sa kanilang mga intelligence report, hindi pa sapat ang pwersa ng China na labanan ang mga malalaking bansa sa buong mundo at magiging bangungot lamang sa China kung sakaling makikidigma ito sa United Nations. Kaya sa mga ginagawa sa ngayon ng China na paunti-unting sinasakop nito ang mga isla sa South China Sea gamit ang kanilang 10-dash line ay kaya itong pigilan ng mga tropa ng Pilipinas dahil may sapat itong kaalaman at gamit pandagat. Ayon sa Japan at South Korea, maging matapang at malasakit sa bansa ang kailangan ng mga tropa ng Pilipinas sa pakikiharap nito at mapigilan ang komunistang bansa. Dagdag pa ng mga ito, handa silang magbigay ng mga karagdagang mga barko sa mga Pilipino kung nanaisin lamang ng gobyerno ng Pilipinas. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.